ano yung actions ko, I make no excuses. Ang isang Kris Aquino daw is very polarizing. You either adore her or you loathe her. May mga tao talagang lapitin sa kontrobersya. Yes. Kaya I could never be you. I can't deliver the news because I make too much news. Ang magnet ng kontrobersya na si Kris Aquino. Pag sinasabihin ako ang arte mo, sabi ko, kung hindi naman ako maarte, di ako nag-artista. Kung buong-buo ang laman, check. Manang Lisa, you're so social talaga. Nagpapapayong ka pa. Maging princess ako. Okay, saan ko go? Alam mo, parang yung plastic mo nandyan pa, oh. So that means hindi maging clear yung mga picture mo. Paano nga ba lubos na mauunawaan ang isang katulad niya? Si Kris Aquino. We're all entitled to our own opinion, di ba? Bakit ba lahat na lang ng buhay niya ibinabalandra niya sa TV? Kinukwento niya. 1 year and 2 months, tinawag na akong tape recorder ng mom. Na everything daw ina-absorb and everything binabato back. Ganon. So parang, I think also na I've been so used to transparency. Pasensya ka na ha, but Amy Marcos once said na beside you, mukha raw siyang madre. She said, Kris Aquino makes me look like a nun. Ang sasabihin ko lang is that her life choices are her own and my life choices are my own. Magnet ka for controversies. Ako, naniniwala ako, may mga tao talagang lapitin sa kontrobersya. Unfortunately, you're one of them. Oo, ganun talaga, Jessica. Kaya I could never be you. I can't deliver the news because I make too much news. Sinabi nila na ang isang Kris Aquino daw is very polarizing. You either adore her or you loathe her. And parang ako natatanggap ko naman yun kasi sa lahat naman ng sumikat sa bansa natin, sa lahat ng mga nag-attempt for any political office, may ganun talaga. You have to spark that fervor. Yung parang kailangan may opinion ng tao sa'yo. Kasi kung wala silang opinion, that means they don't care. Ang mom made it a point talaga to expose me. Kasi nung nasa Malacanang kami, tapos may mababasa ko, umiiyak ako, sinabi ng mom, then this is not the job for you, Kris. Kung hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa lahat for you to be judged day in, day out, then choose a private profession. Huwag ka mag-artista. Sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga magkakapatid, tunay siyang naiiba. Maingay, makulay, maintriga. Ang tawag sa kanya, Queen of all media. Pero pwede ring magnet ng kontrobersya. Pag sinasabihin ako ang arte mo, sabi ko, kung hindi naman ako maarte, di ako nag-artista. Kung buong-buo ang laman, check. Manang Lisa, you're so social talaga. Nagpapapayong ka pa. Maging princess ako. Okay, saan ko go? Alam mo, parang yung plastic mo nandyan pa, oh. So that means hindi maging clear yung mga picture mo. Paano nga ba lubos na mauunawaan ang isang katulad niya? Si Kris Aquino. We're all entitled to our own opinion, di ba? Sa nakalipas lang na 7 buwan, dahilan daw ng pag-walkout ng kapwa niya TV host sa kanilang programa. Nadulas sa banyo, nauntog, nanugod di umano sa bahay ng babaeng pinagdudahan o pinagsilosan niya, nakipag-away sa kanyang mister, nagluksa. Mom, I know in your lifetime, among your children, you went through the most for me. Madalas siyang pag-usapan ng madla. At madalas ding siya pa mismo ang nagkukwento, maging ang tungkol sa mga masalimuot at pribadong detalye ng kanyang buhay. Sa lahat ng pinagdaanan naming dalawa, alam niya na buong-buo yung pagmamalasakit ko sa kanya and I'll always be here for him. Hindi tuloy maiwasang magtanong ng marami. Bakit ba lahat na lang ng buhay niya ibinabalandra niya sa TV? Kinukwento niya. 1 year and 2 months, tinawag na akong tape recorder ng mom. Na everything daw ina-absorb and everything binabato back. Ganon. So parang, I think also na
I've been so used to transparency. Transparency, walang itinatago. Parang ang bukas na libro ang buhay ni Chris. Maliit pa lang si Chris, nasa entablado na siya upang ikampanya ang nooy nakakulong niyang ama. Ang tatay ko si Ninoy Aquino. Sana'y tulungan po ninyo ako para makapiling ko naman ng mami ko, ng mga kapatid ko, at lalong-lalo na para makapaglingkod na rin sa inyo. Matapos mapaslang ang kanyang ama sa tarmac at nanalo naman ang kanyang ina bilang Pangulo ng Republika, Pakiramdam ko ngayon sa aking sarili. Ako na ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Oo, magkapatid kami. naging artista bilang si Dida Magkapatid kami. at bida sa mga massacre movies. Minsan ko na rin siyang nakatrabaho nung gumawa kami ng isang TV special tungkol sa kasal ng isa sa mga prinsipe ng Japan. TV host Hindi ako bineso-beso ni Pierce. Siguro ayaw niyang mahawa sa sipon. at endorser ng sari-saring mga produkto. ng oras. Sa pagitan ng lahat ng ito, ang mga makukulay na yugto ng kanyang love life na muli siya rin ang nagkukwento. Every night we pray together. So I think yun ang malaking bagay talaga. Bakit nga ba tila gustong-gusto niyang mapag-usapan? People think you're too self-absorbed. This business makes you very self-absorbed kasi you have to know, number one, you critique yourself. So, naka-DVR lahat ng performance, tinitingnan ko, inuusisa ko, inaaway ko sila kung mali yung angulo, tapos kinikriticize ko sarili ko, mali ang pag-deliver ko ng dialogue na yan. The profession I'm in really necessitates na kilalanin mo ng husto sarili mo because ang produktong binibenta mo, yung sarili mo. You once acknowledged, sinabi mo minsan na the way you've handled your life and your past relationships has something to do with maaga kasi namatay ang daddy mo. Kung ano man ang naging buhay ko, I should take responsibility for that. And siguro that's one thing I'm also very proud of, na kung ano yung actions ko, I make no excuses. Pasensya ka na ha, but Amy Marcos once said na beside you, mukha raw siyang madre. She said, Chris Aquino makes me look like a nun. Ang sasabihin ko lang is that her life choices are her own, and my life choices are my own. But with anybody naman, whatever mistakes, and I'm sure she has also made her share of mistakes, when you set yourself right and you try to live your life as positively as possible and you try to live by that, then kung ano man ang nakaraan, it's left in the past. And I would like to think na at this stage of my life, I am living as positively as I can. Pero makakaiwas nga ba si Chris sa gulo? Gayong produkto siya ng parehong showbiz at politika. At kung anong tahimik ng kanyang ina, pati na ng kanyang mga kapatid, siya namang ingay at kulay niya. Magnet ka for controversies. Ako naniniwala ko, may mga tao talagang lapitin sa kontrobersya. Unfortunately, you're one of them. Oo, ganun talaga, Jessica. Kaya I could never be you. I can't deliver the news because I make too much news. Ayun, so tanggap ko yon na ganun talaga. Meron tayong there are certain individuals na siguro also because of exposure na day in, day out nga naman, kung 14 years na everyday pinapanood mo, or meron ka nababalitaan tungkol sa taong yon, magkakaroon talaga ng kontrobersya kasi lahat naman tayo merong mga pinagdadaanan ng buhay. Pero people see your three sisters and even Noy Noy, and they see you and they shake their heads. Oo. Kakaiba ka raw talaga sa Oo. kanila. Bakit nga ba? Kasi I'm my dad. Uh-huh. Yun ang parating sinasabi ng ate na ang mom daw would always say na nangibabaw ang dugo niya dun sa apat, tapos ang daddy ko daw ang nangingibabaw sa akin. May ganun daw talaga eh. And generally, they are quiet.
And I'm not. Parang okay lang. Kasi kung sa isang pamilya lahat kayo pare-pareho, di medyo boring. So at least yun na lang ang masasabi ko na with the Aquinos, because of me, will never be boring. Love her or hate her? Ako yung asawa ni Ethan. Si Chris ang tipo ng taong hinahangaan pero pwede ring kainisan. Alam niya ito pero hindi niya raw ito ikinapupuyat. Sinabi nila na ang isang Chris Aquino daw is very polarizing. You either adore her or you loathe her. And parang ako natatanggap ko naman yun kasi sa lahat naman ng sumikat sa bansa natin, sa lahat ng mga nag-attempt for any political office, may ganun talaga. You have to spark that fervor. Yung parang kailangan may opinion ng tao sa'yo. Kasi kung wala silang opinion, that means they don't care. Do you agonize? Pinag-iisipan mo ba yung, siguro, yung iba o yung kalahati na ayaw sa'yo? Yung kalahati, mahal ka, pero yung kalahati Yung ayaw siguro, sa'yo. Jessica, kasi ang pagpapalaki ng mom talaga, may balancing factor sa buhay. Ang dad kasi everything was superlative. Parang dun sa few years na magkasama kami, ang tawag niya sa akin beautiful. So ako daw si beautiful and pinaparamdam niya sa akin ang talino ko, ang galing ko. And he always told me na, you're destined for great stardom. So, sabi ng mom ko, masyado ko naman nagpabola sa tatay mo. Hindi, ang mom made it a point talaga to expose me. Kasi nung nasa Malacanang kami, tapos may mababasa ko, umiiyak ako, sinabi ng mom, then this is not the job for you, Chris. Kung hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa lahat for you to be judged day in, day out, then choose a private profession. Huwag ka mag-artista. Meron mang mga hindi natutuwa kay Chris Aquino. Mukhang matagal pa siyang magiging bahagi ng pop culture. Nakakwenta! Pati na ng ating politika. Itutuloy ko na lang po ang aking kwento. Dito naman. Lalo pat sa panahon ng eleksyon, naghahalo ang politika at showbiz. Sumabak na si Chris sa kampanya ng kanyang kuya. Nasasabihin nila na huwag iboto si Noynoy dahil si Chris mayabang. Ito ho ang sasabihin ko sa inyo. Hindi po ako pinalaki ng nanay namin na maging mayabang. Yung impluwensya niya sa Pilipino ay napakalawak. Yung drama ng kanyang buhay na napakaliit naman actually as kumpara sa nararanasan ng mas nakararaming Pilipino na kahirapan, talaga naman parang yun na ang pinaka-matinding problema sa buong mundo. Noong Oktubre, sa survey na isinagawa ng Pulse Asia, kalahati sa 1,800 na taong tinanong o respondents kung iboboto nila ang sino mang i-endorso ni Chris sa eleksyon sa Mayo, 51% ang nagsabing oo, pero 49% din ang nagsabing maaring hindi. Inaral naman namin yon. And for as long as, di ba, kung nandito tayo sa Amerika, na it's really just a two-party system, then that won't matter. But in a field where there are 5 candidates na, 6, 7, ganun, pero yung 5 yung may ingay talaga, malaking bagay yon. To hold his hand. Parang kailan lang, sakay din kami ng isang coaster para naman sa libing ng kanilang ina. Umiiyak ka pa ba? Oh yes. You cry most during happy times. Yun ang I think that's what mom's death has taught me na nung nanalo si James, cry na dapat sobrang happy ka, pero dun ko siya na-miss. Kasi dun mo mamimiss talaga na siya yung fan, siya yung tungtuwa sa basketball. Tapos kasi si Josh has lost close to 18 pounds na dun sa kanyang wellness na ginagawa. So ngayon na pumapayat na at kasi 5 inches na yung nabawas sa bewang, sabi ko rin, hindi rin nakita ng mom ito. Yung mga ganong okasyon. Samantala, hindi maikakaila ang kanyang star power na dinagdagan pa ng kanyang anak na si Baby James at ang kanyang kaibigan na si Claudine Barreto. Anong magiging papel mo kung manalo si Noynoy? Kagaya nga nung sinabi ni ate, will still be his sisters. And
Noy is not married, so he needs his sisters, but only to the extent where he will ask us to help him. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin namin. Ayoko na mabigyan ng dahilan ang mga kritiko kasi once you're president, he'll be criticized for everything. I don't want to be additional criticism on Noy. Sa Mayo pa malalaman kung magiging boto para kay Noynoy Aquino ang mga tili at sigawan para sa kanyang artistang kapatid. Pero sa ngayon, si Chris ay muling nasa sentro ng atensyon.